Amen. Ayan. Good morning po sa bawat isa. Sa nga pong malakas na palakpak para sa Diyos. Amen. Tunay nga na tayo po'y nagagalak, tayo'y masaya. Amen. Tayo naririto upang magpurit, magpasalamat sa Diyos. Amen. Sa lahat ng mga pagpapala, sa lahat ng blessings, provision, amen, healing, amen, na nararanasan natin every day in our lives. Hallelujah. Amen. At tunay nga ang kalakasan ng Diyos ay patuloy nating nararanasan. Amen. Patuloy natin na nadarama ang kanyang pag-ibig. Amen. Ang kanyang presensya sa buhay natin every day. Pagising mo lang sa umaga, amen, nandun na yung kasiyahan, nandun na yung kagalakan ng puso natin para purihin at pasalamatan ng Diyos. Amen. Amen. Kaya nga, no, every morning, every day, every night, amen, sa araw-araw natin ginagawa, no, sa buhay natin na tunay nga, no, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Hallelujah. Tunay nga, nandun yung protection, nandun yung guidance, no, nandun yung provision sa bawat isa sa atin. Saan man tayo naroroon, ano man yung mga ginagawa natin, amen, nandun yung pag-iingat ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. How generous God we have. Hallelujah. Amen. Kaya nga patuloy natin pasalamatan, patuloy natin damhin, no, patuloy natin kilalanin pa, no, ng buong puso ang ating Panginoong Jesucristo. And through His Word, amen, nakikita natin who we are in Christ. Hallelujah. At nakikita natin kung gaano kabuti ang Diyos, no, kung gaano ka-generous ang Diyos, no, kung gaano ka-faithful ang Diyos, no, sa bawat isa sa atin. At kaya po tayo nagpapasalamat, kaya po tayo naririto. Amen. Para pasalamatan at purihin ng Diyos. Hallelujah. Amen. Sabi nga sa Romans 8, no, 32, sabi niya, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait sa halip, ay binigay para sa atin. Hallelujah. Tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Hallelujah. Amen. Tunay nga, no, napaka-generous ng Diyos. No, binibigay niya lahat para sa atin. He gave everything for us. No, ang kailangan lang ay manampalataya at magpuri sa Kanya. No, kailangan lang manampalataya at maniwala para sa Kanya. Amen. Hindi natin mararanasan kung tayo ay, no, sa sarili nating lakas, no, sa sarili nating abilidad. Yes, we have the strength. Hallelujah. We have the ability. Amen. Pero kung nakafocus tayo sa sarili natin, no, at the end of the day, tayo mapapagod. No, at the end of the day, no, hindi tayo relax. No, at the end of the day, no, sa sarili nating lakas, tunay nga, no, na tayo nadadown. No, minsan, ayaw ko na to. No, hindi ko na kaya to. No, but the strength of God, no, by the wisdom of our Lord Jesus Christ, by the strength of our Lord, amen, by the provision, amen, the blessing, no, na kailangan natin every day, we acknowledge God. No, all you have to do is to acknowledge the presence of God. No, and God, here I am. Sabihin po natin, God, here I am to worship you. Nandito ako, Diyos, para magpurit, magpasalamat sa iyo. Amen. Kaya nga, napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano man yung mga problema, ano man yung mga pagsubok sa buhay na nararanasan natin, it is very easy for us to overcome dahil alam natin, no, kung sino yung sandigan natin. He is Jehovah Jireh, no, our provider. Amen. Natunay nga, no, wala nang halalahanin, no, wala nang takot sa puso natin, sa buhay natin, because God is within us. Hallelujah. Tayo malakas, no, declare it, no. We are victorious, no. Hindi, sabi nga, lagi kong naririnig to pag sa Kapampangan, paglaksikaran na kay kasakitan. Ne? But no, God is already within us. No? He can do everything for us. No? We can do everything because of our Lord Jesus Christ. He died on the cross for our sin to pay the price. No? Kaya nga wala nang takot, wala nang alalahanin sa puso natin, sa isip natin. No? Lahat ay magagawa natin because of our Lord Jesus Christ. Hallelujah! At alam ko, ngayong umagang ito, tayo excited. Amen. Puspos ng kagalakan, puspos ng kasiyahan, na tayo naririto upang purihin at pasalamatan ng Diyos because He deserves to give the highest praise and worship. Hallelujah! Tayo po lahat ay tumayo at ibigay natin ang lubos na pagpuri, pasasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah! Oh, we praise you, Jesus, in spirit and in truth. Thank you, Jesus. We praise you in this place, Lord. Hallelujah. Oh, you deserve it, Jesus.
searched the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise, treasures of faith are never enough. Then you came along, hallelujah, and put me back together. And every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. Oh, I know it's true. I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you'd seen them all, and you still call me friend. 'Cause the God of the mountains is the God of the valley, and there's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. Come on, guys, let's declare. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Oh, there's nothing, nothing is better than you. Hallelujah. Kilalanin pa natin ang Diyos. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Lord, there's nothing, nothing is better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing. Lord, there's nothing, nothing is better than you. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. You're the only one who Lord, praise your name, Lord God. Woo! Here's Jehovah Jireh, Jehovah Shalom. Hallelujah, Jesus.
on, clap your hands together in this place. Go! He shamed every idol. He reigned without rival. He goes by the name of Jehovah, Jehovah. He speaks into nothing, and darkness goes running. Yeah, he goes by the name of Jehovah, Jehovah. Say, call the name, call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. All the praise is yours. His voice will be silent. He's fighting for Zion. Yeah, there's no other God like Jehovah, Jehovah. His songs never tires. His arms are like fire. Yeah, there's no other God like Jehovah, Jehovah. Come on, say, oh, call the name, call the name, call the name, Jehovah. Say, all our praise, all our praise, all our praise belongs to you. Call the name, call the name, yeah, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise, yeah, belongs to Him. All the glory and praise is yours. Come on, shout it. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Nissi, fight your battles. Come on. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Nissi, fight your battles. Who is it? Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh meets your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, fight your battles. Yeah, Jehovah Jireh meets your need. Jehovah Rapha,
Thank you, Jesus, that you are Jehovah Rapha. You are a healer. You are Jehovah Jireh, our provider. And you paved the way. You provided the way for us through the precious blood of your Son, Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you for redeeming us through the precious blood. And there is power in that precious blood, church. The same working power that is in us today. The same power that resurrected Christ from the dead. Oh, thank you for the power that transforms us. All from the inside out. Thank you for cleansing us. Thank you for your generous love poured out on the cross. Thank you, Lord. Was a wretch, I remember who I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the castle, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You has washed me white. Thank you, Jesus. You have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you wore right out again. And now death has no sting, and life has no end. I have been transformed by the blood of the Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
into glorious Thank you, Jesus, for your blood. Salamat, Panginoon, sa dugo mo, O Diyos, na nabuhos dun sa krus, na naglinis sa aming mga kasalanan. At napanumbalik kami sa inyo, Panginoon, ang aming kaugnayan sa Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong ginawa. Ikaw ang unang nagbigay, Panginoon. Binigay mo ang iyong buhay. Ikaw ang unang nagmahal. Kaya naman ngayon, Panginoon, kami ay nagpupuri sa iyo. Nagpapasalamat, Panginoon. Hindi lamang namin sinasabi na ikaw ay mabuti, kundi nauunawaan po namin, Panginoon, kung paano ka naging mabuti sa amin. Hindi lamang namin sinasabing ikaw ay mapagmahal, kundi naunawaan namin na ikaw ay lubusang mapagmahal dahil sa iyong ginawa para sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, gumawa ka ng daan upang kami, Panginoon, ay manumbalik sa liwanag. Salamat, O Diyos, sa iyong anak na si Jesus na iyong binigay para sa amin. Kami ngayon, Panginoon, ay malaya sa aming buhay, malaya sa kasalanan, malaya sa anumang umaalipin, Panginoon, sa buhay namin. Kaya walang anumang dahilan, Panginoon, walang anumang suliranin na makakapaghinto sa amin at makakapagpigil sa amin upang ikaw ay aming purihin. Parangalan, O Diyos, pasalamatan sa aming buhay. Because in you, Lord God, we are already blessed. In you, we are already healed. In you, we are already protected, Panginoon. O, salamat po, Panginoon. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon. Hindi po kami mapapagod, Panginoon, ay parangalan ng iyong pangalan dahil hindi ka napapagod, Panginoon, na maging mabuti sa bawat buhay namin. Salamat po, O Diyos, ngayong umagang ito. Ang pagpupuring ito, pasasalamat, pagdakila, Panginoon, ay alay namin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The cold sons and daughters will answer by the Father through the blood. Thank you, Jesus, for the blood of mine. Thank you, Jesus, has won. Thank you, Jesus. You have saved my life. Run me from the darkness into glorious light. Amen. Good morning po. Tunay pong wala tayong ibang maisasambit, kundi thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Amen. Sa lahat ng kanyang ginawa. Tayo po'y manalangin sa ating pagkakaloob. Opo, O Diyos, maraming salamat sa lahat ng ginawa mo, sa lahat, Panginoon, ng ibinigay mo na sa amin, O Diyos. Thank you, Jesus, for our being Jehovah Jireh, Lord God. For we believe into it, Lord. Lahat, Panginoon, mula sa iyo, itong lahat, Panginoon, ay sinasampalatayanan namin. Dahil ito, Panginoon, ay totoo. Ikaw ay Diyos na buhay sa amin pong mga buhay. Ikaw po ang Diyos na patuloy na tumutugon sa lahat ng kung ano po, Panginoon, ang nasa amin. Kayo po ang lahat-lahat sa amin, O Diyos. Purihin po kayo at maraming salamat po sa mga provision na ito, O Diyos. Mula sa mga trabaho, sa mga negosyo, Panginoon, na patuloy mo pong pinagpapala. Maraming salamat po sa mga taong ginagamit mo
Sa lahat, O Diyos, maraming salamat po. We believe, Lord, ang mga anak mo ay patuloy na binibigyan mo ng karunungan, binibigyan mo ng lakas, O Diyos. Ang lahat ng ito, Panginoon, mabubuting bagay ay galing sa inyo. Kaya naman po, O Diyos, wala po kaming sasambitin kundi ang magpasalamat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for all you have done and for all who you are in our lives. Maraming salamat po. Sa pangalan namin, Panginoong Jesus, Amen. Hallelujah. Oh, we praise your name, Jesus. Hey. He shakes every idol. He reigns without rival. He goes by the name of Jehovah, Jehovah. He speaks into nothing, and darkness goes running. Yeah. He goes by the name of Jehovah, Jehovah. Amen. Ayan, wala po binigay sa akin na papel. Ibig po sabihin, no? Tayo pong lahat ay tumayo at batiin natin ang bawat isa na may kagalakan, na may kasiyahan sa ating puso. Oh, call the name. We say, call the name, call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to call the name, call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh, meet your needs. Hey. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, Jehovah Jireh. Yes, Lord. Jehovah Rapha, heal your body. Shalom, be your peace. Hallelujah, Jesus. Praise your name. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Morning po, Pastor. Amen. Okay, nandito pa rin po sa ating team 2024, no? Enjoying Intimacy with God. No, ang layunin po natin sa mga succeeding topics natin to know the nature and character of God. Amen. Mas masarap po na kilala natin ang Diyos para patuloy natin siyang pinagtitiwalaan sa ating buhay. Dahil kapag pinagtiwalaan natin siya sa buhay natin, tiyak na mararanasan po natin siya. Amen. Who is like unto thee. So, ang topic for natin for this morning is a generous God. Amen. Kapag nakarinig tayo ng salitang generous, ano po yung pumapasok sa isip natin? Mapagbigay, no? Ano po yung pumapasok sa isip natin? Paano natin masasabi na isang tao ay mapagbigay? No? Pag sinasabi nating mapagbigay, meron siyang binibigay. Definitely. So kung alimbawa, marami kang pinapahiram, marami kang
maraming nag-uutang sa'yo, hindi ka pa mapagbigay nun kasi nagpapautang ka lang. Kasi yung generous, mapagbigay. Amen. No? Tignan nga natin ang definition ng generous. Generous, showing a readiness to give more of something than is strictly necessary or expected. No? Handa kang magbigay higit pa, no? Handa kang magbigay higit pa doon sa pangangailangan o higit pa doon sa ine-expect nila. Amen. Generous in spirit is to act with kindness, to be open and willing to share without any expectation of receiving something back in return. No? Yung bang kapag ikaw ay tumulong, hindi ka nag-expect ng anumang kapalit. Dahil bukal sa loob mo yung ginagawa mo. Amen. Galing ito sa puso mo. So kung makikita natin, kung iisipin natin, sino pumapasok sa isip natin yung kung magbigay siya, higit pa sa ating iniisip, higit pa sa ating hinihingi, kung magbigay siya ay hindi siya naghihingi ng kapalit, walang kondisyon. Sino ang nasa isip natin? Na? It is God. Amen. It is God. Ibang magmahal ang Diyos. Kaya nga, we have a generous God. Amen. Meron tayong generous God. In the Old Testament, makikita na natin kung paano ipinakita ng Panginoon ang pagiging generous niya. Amen. Sa Old Testament pa lang, makikita natin sa Genesis. Genesis 2:7 ang sabi niya, pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok. Hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Amen. Binigyan tayo ng buhay ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, yung buhay na yan, pahalagahan mo dahil yan ay mula sa Diyos. Kaya paggising natin sa umaga, Panginoon, thank you. Buhay pa ako. Thank you, Lord. I have life. Amen. And no? Dahil, kaya nga yung buhay na yan, i-cherish natin yan dahil yan ay mula sa Diyos. And no? Doon pa lamang, you have the reason to praise God in your life. You have already the reason to thank God in your life. Binigyan ka niya ng buhay. So maraming pangyayari sa Old Testament kung paano ipinakita ng Diyos ang kanyang pagiging generous. Amen. No? Nakita natin kung paano pinatnubayan ang mga Israelites sa Old Testament, kung paano niya ibinigay ang tagumpay sa kanilang mga labanan, kung paano sila ginabayan, kapag sila'y naglalakbay, nandoon yung aliging ulap sa umaga, nandoon ang haliging apoy sa gabi, nandoon yung pagkain nila, yung mana, yung pugo. At ang pinakamaganda doon, sa gitna ng disyerto, nagkaroon sila ng balon. Amen. No? So maraming beses naranasan in the Old Testament gaano ka-generous ang Panginoon sa kanilang buhay. And until in the New Testament, naranasan nila ang pagiging generous ni God because that is His nature and character. Yun talaga kasi ang kanyang character. Kaya sa Old Testament man, sa New Testament man, sa panahonan pa natin, patuloy na mararanasan natin how God is generous to us. Amen. Amen. Okay. So, sa ating New Testament, paano naman naging generous si God? Nalaman natin kung paano naging generous si God in the Old Testament. How about in the New Testament? Paano ipinakita ng Diyos ang kanyang generosity? Isa lang, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life.
Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Tinodo na niya. Ibinigay niya ang very best offering, very best gift. Mismong anak niya ang ibinigay niya. Para bang kapag umihingi ang isang komunidad ng tulong sa isang congressman, sa tuwing may pangangailangan siya, pupunta siya sa mayor, sa gobernador. Sa tuwing may mangangailangan na naman ng poso, pupunta na naman sa gobernador. Ang ginawa ng gobernador, binigay niya ang kanyang anak, ipinadala niya. So, dahil nakasama nila sa community yung kanilang anak, sa palagay mo, lahat ng pangangailangan ng komunidad ay hindi matutugon? Matutugon. Dahil nandun ang kanyang anak. So, kung anong i-honor ng kanyang anak, i-honor ng kanyang tatay. Amen. Kaya nga, kung ano man ang pangangailangan mo, poso, pag-aayos ng mga drainage, pag-aayos ng mga daan, lahat yan matutugunan dahil ipinadala na ang kanyang anak. Punto ka sa lugar ng ganitong lugar. Tingnan mo nga kung anong pangangailangan doon. So tiyak na ma-meet. Yun ang ginawa ng Diyos sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Tinodo na niya. Amen. Nang dahil sa ating Panginoon, nagkaroon tayo ng totoong buhay. Nagkaroon tayo ng koneksyon sa Panginoon. No? Dahil sa ating Panginoong Jesus, nagkaroon tayo ng connection to the God. Because Jesus is only the way, the truth, and the life. Nagkaroon tayo ng direct, accessible, nagkaroon tayo ng access to God. Amen. Ipinagkaloob na niya ang lahat. No? At ang ating Panginoon Jesus, paano niya ibinigay, pinakita ang kanyang generosity? Through offering His life. Ang buhay niya mismo, He died on the cross for us. Amen. How generous we have. No? Meron po tayong generous na Panginoon sa buhay natin. Na-appreciate po ba natin ang ginawa ng Diyos sa buhay natin? In Efeso chapter 1, verse 3, makikita natin dito, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Amen. We have been blessed with spiritual blessing because of our union with Christ. Nagkaroon tayo ng spiritual na pagpapala. Kaya nga si Paul, pinuri niya ang Diyos. Pinuri niya ang Diyos hindi dahil para makuha muna ang mga pagpapalang spiritual na ito, bagkus pinuri niya ang Diyos dahil kung ano ang nasa kanila na. Kung ano ang meron na sa buhay nila. Amen. No? So makikita po natin. So makikita po natin dito, no, yung mga spiritual blessing na ito, hindi pa po natin sila ihintayin na ibigay ng Diyos. Hindi po natin sila ipag-pray na makuha para maibigay ng Diyos. Kaya nga nagpuri na si Pablo. Nagpuri na si Pablo dahil nandun na yung mga spiritual blessing na tanggap na. Nasa atin na nung tinanggap natin si Kristo sa ating buhay. Amen. So dito makikita po natin yung mga spiritual blessings na ito, they are already in us. Ang gagawin na lang po natin, i-discover na lang natin sila at i-enjoy. Dahil nasa atin na. Hindi natin sila ihintayin na ibigay sa atin ng Diyos because we already received them when we accepted Christ as our Lord and Savior. Amen. Ano po ba itong mga sinasabi ni Paul?
Here are the some blessings that Paul mentioned. We have been adopted as God's children. Tayo ay pinili ng Diyos bilang kanyang mga anak. We have redemption through Jesus' blood and forgiveness of our sins. Tayo'y natubos sa ating mga kasalanan at napatawad ang ating mga kasalanan. No? We have obtained an inheritance sa pamamagitan ng ating kaugnayan sa ating Panginoong Yesus. Tayo naging pag-aari ng Diyos. We have been sealed with the Holy Spirit. Nung tayo ay makarinig ng salita ng Diyos at tayo'y manampalataya, ipinagkaloob sa atin ang Santong Espiritu bilang tatak ng pagkahirang sa atin. We have been given the same power that raised Christ from the dead. Nagkaroon tayo ng kapangyarihan ng bubuhay kay Kristo. Amen. Excuse me po. Amen. Yung kapangyarihan na bumuhay kay Kristo, yun ang bumuhay. Na bumuhay kay Kristo, yun ang kapangyarihan na ibinigay sa atin. Have been made the one new man. No? Ang Hudyo at Hentil ay naging isa, naging sambayan. Have been made fellow citizens with the saints and of the household of God. No? Tayo po ay naging kababayan ng mga hinirang ng Diyos at nakakabilang sa sambahayan ng Diyos. Have become a holy temple in the Lord. No? Yung tayo ay naging ang presensya ng Diyos na hinahanap ng mga tao. Ito po ay nanahan sa atin dahil tayo ginawang templo ng Diyos. Na habitation of God. Ephesians 1:22. Na malagi ang Diyos sa atin. Na malagi ang Diyos sa atin at hindi siya umaalis. Hindi siya umaalis kapag ikaw ay nagkakamali, kapag ikaw ay nagkakasala, na malagi ang Diyos sa atin. Amen. So, kung titignan po natin, these spiritual blessings were already in us. Ito yung mga tinutukoy ni Pablo na nasa atin na kailangan na lang nating i-discover at patuloy na i-enjoy sa buhay natin. Amen. No? So maraming pangyayari sa buhay po. No? Sa Old Testament, meron po akong i-share sa inyo dito kung paano naging generous si God in the New Testament. No? Tignan po natin. Example of God's generosity in the New Testament. From Matthew to Revelation. Babasahin lang po natin, no? Sa Matthew chapter 1:21, God gave Jesus. Sa Matthew pa lang, makikita natin ang generosity ni God. Binigay niya si Jesus through a virgin birth para sa ikaliligtas ng kanyang sangkatauhan. Sa Mark 6, God gave food to the hungry. Makikita natin doon yung feeding ni Lord sa 5,000. Imagine mo yung 5,000. No? Sa feeding of 4,000. Amen. God gave His touch to the untouchable. Noon, yung mga lepers, binabato, discriminate. Pero si God, ibinigay niya ang kanyang paghipo doon sa lepers na yon at pinagaling niya. Amen. In John 14:16, God doesn't leave us. Hindi niya tayo iniwan dahil ipinagkaloob sa atin ang Santong Espiritu na makakasama natin magpakailanman. Amen. In Acts 4:32, God give us community for encouragement and strength. Nandyan ang bawat isa para palakasin, magpalakasan tayo sa bawat isa through the Word of God. Amen. No? In Romans 5:17, God gives grace when we deserve death. Yes, sa pamamagitan ni Adam nagkaroon ng disobedience, pagsuway. Ngunit ang ibinigay sa atin ng ating Panginoong Yesus ay ang kanyang biyaya, ang kanyang kagandang loob.
No? In 1 Corinthians chapter 12, God give us spiritual gifts. Yan, yung mga gifts sa taglay natin, gifts of prophecy, gifts of tongue, no? Yung mga pinag-aralan natin dati, no? Lahat ng mga gifts na yan, bigay yan sa ating ng Diyos. In 2 Corinthians 5:17, God give us a new life and new identity in Christ. Binigyan tayo ng bagong pagkatao ng Diyos. We were identified with Christ. Kaya ganun mo na ngayon tignan ang sarili mo. Binigyan ka ng bagong pagkakilanlan ng ating Panginoong Yesus. Kaya iba na ang tingin natin sa ating sarili ngayon, who we are in Christ. Amen. In Galatians 5:1, God gives freedom. Nagkaroon tayo ng kalayaan. Malaya na tayo, hindi na tayo alipin ng kasalanan. Tayo ngayon ay alipin na ng katuwiran at kabanalan ng Diyos. Amen. Ephesians 2:17-19, God give us unity through the cross. Sa pamamagitan ng pagkamatay ng ating Panginoong Yesus, wala nang kaibahan ng Hentil at ang Hudyo dahil tayo nakakalapit sa Diyos with one Spirit. Philippians chapter 4, God give us peace that goes beyond what we can understand. Yung hindi natin, parang hindi maintindihan ito ng sanlibutan. Kapayapaan na bigay ng Diyos. Kasi kung dito lang sa mundo, wala tayong perfectong mundo. Sa gusto natin, magkakaroon tayo ng problema. Kapag may ginawa lang hindi maganda yung kapitbahay mo, magproblema na yon. Pero ang Panginoon, ang binigay niyang kapayapaan sa atin, even though we are in the midst of trials, in the midst of problems, we could still at peace. Yun ang bigay ng Diyos sa atin. Yun ang kagandahan. Amen. Iba ang bigay ng Diyos sa atin. Kapayapaan na hindi nakadepende sa ating mga sitwasyon. Kaya kaya nating pumayapa, kaya nating mapanatag, dahil ang kapayapaan ng Diyos na ibigay niya sa atin, hindi nakadepende sa wallet mo, hindi nakadepende kung may problema ka o wala. Dahil ang kapayapaan na binibigay ng Diyos sa atin, Lord, dahil alam natin siya ang ating pag-asa, dahil alam natin ang mga salita niya ay mapapanaligan, dahil alam natin anak niya tayo, dahil alam natin mayroong ipinagkaloob na ng Diyos sa atin. At iyon ang ating Panginoong Yesus. Amen. And then in Colossians chapter 1:29, God give us the power to live for Him. Kaya nating makapamuhay. Binigyan tayo ng kapangyarihan para mamuhay para sa Kanya. Dahil ang Diyos ang patuloy na nagbibigay ng kakayahan para magawa ang Kanyang kalooban. Amen. Hindi tayo. Ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng kakayahan para tayo ay mamuhay, para magawa natin ang Kanyang kalooban. Amen. In Thessalonians 2:13, God give us His word which work in us. Salita niya na may kapangyarihan. Kapag tinanggap natin ito ng may pananampalataya, tiyak, may kapakinabangan ito sa buhay natin. Salita niya, dahil ang salita niya ay tiyak, may kapangyarihan at mayroong bisa sa ating mga buhay. Ang gagawin lang po natin, paniwalahan lang natin ito, tanggapin lang natin ito ng may pananampalataya sa ating mga buhay. Amen. Then, 2 Thessalonians, God give us eternal encouragement and good hope. Patuloy na nagkakaroon tayo ng panibagong pag-asa, lakas ng loob, dahil Jesus is the hope of glory. Amen. 1 Timothy 6:17, God give us everything to enjoy. Alam natin, provided ang lahat. Alam natin, si God, ang source natin. Kaya pwede po tayong mamuhay ng may kasiyahan. Amen. 2 Timothy 4:16-17, God gives nearness
during trials. Binibigyan niya tayo sinasamahan niya tayo. Kapag tayo ay nagpe-preach ng Word of God, sinasamahan niya tayo. Tinuturuan tayo ng Santong Espiritu. Amen. At tinutulungan tayo sa ating mga kagipitan. In Titus chapter 3, verse 4-5, God gave His Spirit to regenerate and renew us. No? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya natin, tayo po ay lilinis sa pamamagitan ng tubig sa dugo ng ating Panginoong Yesus at tayo ay binago ng Santong Espiritu. Amen. Philemon chapter 1, verse 7, God provide us with a church to refresh our hearts. Nagbibigay kaaliwan, katuwaan ng bawat isa. Natutuwa ba tayo kay Brother Jonar? O, di ba? Tuwang-tuwa tayo. Lalo na magkaroon siya ng girlfriend. Tuwang-tuwa ang ating mga kapatid. Amen. Nakikigalak sila sa kanyang kagalakan. Nandyan ang iglesia. Amen. Nandyan ang bawat isa. No? Nandyan ang bawat isa. No? Para makita pa lang natin sila, pagpapala niya sila sa ating mga buhay. Amen. Kaya huwag tayong mag-absent. Hanapin namin kayo. Hebrew chapter 4, verse 16, God give us access to His throne of grace through Jesus. No? Hindi na tayo nag-aatubiling lumapit dahil makakadirect na tayo sa Kanya at makakasambit ng Ama, Ama, Ama ko. Ang sarap, alam mong meron kang Ama. No? Amen. And in James 1:17, God gives every good and perfect gift. Lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Hindi siya nagbabago sa atin. Amen. In 1 Peter chapter 3, verse 4, God give us inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading. No? Walang kupas yung nakatago sa puso natin because it is the glory of Christ. No? Yung nandyan sa puso natin. 2 Peter chapter 1, verse 3, God has given us everything we need to live a godly life. No? Ibinigay niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, ibinigay niya ang kapangyarihan, no, para tayo ay makapamuhay na maka-Diyos. Dahil siya nagbibigay ng kakayahan to do His will. Amen. In 1 John 3:1, God give us His life. Dahil sa laki ng pag-ibig niya sa atin, ibinigay niya ang pag-ibig niya sa atin. Amen. In 2 John 1:8, God gives reward for following Him. Hindi nasasayang yung ginagawa natin. Amen. And then, in 3 John, God give us the joy of seeing faith growing in other people. Natutuwa tayo sa paglago ng bawat isa. Dahil alam natin, nakikita natin, buhay ang Diyos na patuloy na kumikilos sa bawat isa. In Jude chapter 1:24, God give His people a spotless record. Walang kapintasan, walang kasalanan because of Christ's righteousness and holiness is in us already. Amen. And in Revelation chapter 21, verse 1, God gives a new heaven and a new earth where there is no more suffering. Amen. Bigyan tayo ng bagong langit, isang bagong daigdig na makakasama natin ng Diyos. Personal ang ating Panginoong Yesus sa ating buhay. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon kung ano pinagkaloob niya sa atin, how God is generous to us. Amen. Dinitiled ko po para makita natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay natin para tayo ay lalong magtiwala at lumapit sa Kanya. Amen. No? Marapat lamang siyang pasalamatan, itaas at purihin sa ating mga buhay. Amen. Because we have a generous God. Hallelujah, Lord. Praise you, Lord. And in next verse, ito po yung sinabi kanina ng song leader natin. No? Romans 8:32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait,
Sa halip ay binigay para sa ating lahat. Hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Amen? Yung pinaka-the best, kaya niyang ibigay sa atin. At ang kagandahan nun, nung ibigay niya ang kanyang the best, makasalanan pa tayo. Ungodly pa tayo. Enemies pa tayo ng Panginoon. Pero binigay na niya ang kanyang the best. Yun pa kayang justified na tayo at reconciled na tayo sa Diyos? Ang hindi niya pwedeng ibigay ngayon sa buhay natin? Di po ba? No? Siguro sa isang tao, pwede siyang gumawa ng mabuti sa kanyang mga mahal sa buhay o kaya sa mga taong pinag-uutangan niya ng utang na loob. Pwede niyang sacrifice ang buhay niya. Pero, siguro parang mahirap unawain, ibibigay mo ang buhay mo, isasacrifice mo ang buhay mo sa iyong kaaway. Pero that is exactly what Jesus did for us. Yun ang ginawa niya sa atin. Kaya magda-doubt pa po ba tayo sa goodness, sa katapatan, sa generosity ng Panginoon sa buhay natin? Hindi. Amen. Hindi na tayo magda-doubt kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Amen. And then, in next verse, ang sabi po niya, Philippians 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito pong verse na ito ay sinabi ni Pablo sa mga Pilipos. Ano po ba ang kwento nito? Nung umalis na si Pablo sa Macedonia, makikita natin na kahit wala na siya doon, yung mga Pilipos, sinuportahan pa rin si Pablo sa kanyang pangangaral na salita ng Diyos. And then, nung nasa Thessalonica na siya, ilang ulit siyang pinadalhan ng tulong. So, nakita ni Pablo ang kanilang pananampalataya. Yun ang nakita niya. Nakita ni Pablo na nakikita ng mga Pilipos that God is a generous God. That God is a true living God. That God is their source. Yun ang nakita ni Paul sa mga Philippians. Kaya nasabi niya ito. No? Nasabi niya na doon sa kanilang pananampalataya, ipinakita nila ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagtulong kay Pablo. Doon niya sinabi, magmumultiply, no? And masusupply yung kanilang pangangailangan, no? Mula sa Diyos, mula sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos. Dahil nakita ni Pablo ang pananampalataya ng mga Pilipos. Amen. So kung titignan po natin, it is God's will for us to prosper. Kaya nga, He is a generous God. Pero, hindi yun magwo-work kung hindi natin ito pinaniniwalaan. Amen. Kalooban ng Panginoon na tayo patuloy, di ba? He supplied already our needs through Jesus Christ because we already received the greatest blessing. Ang dakilang pagpapala na ibinigay sa atin ng Diyos, it is Jesus. Kaya nga, in Christ we are complete, in Christ we have everything. Sabi nga, kung ano man ang ginawa ng Diyos sa atin in the Spirit, kung atin itong paniniwalaan, doon pa lang natin ito mararanasan. Amen. How can we show, how can we express our faith in the area of finances? Paano natin masasabi na ang Panginoon is generous? Yes, He is generous dahil binigay na niya ang the best niya. He already gave His Son, and through Jesus we are complete. Now, paano natin ito paniniwalaan that we have a generous God, that everything we're already supplied? It is through giving.
Amen. Siguro sasabihin natin, paano ako magbibigay? Nangangailangan nga ako eh. Tandaan po natin, tapos na ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. No? Ibinigay niya ang kanyang the best offering, the best gift. It is Jesus Christ. Ibinigay na sa atin. Naniniwala po ba tayo that we were already supplied? Naniniwala po ba tayo that we are already supplied in Christ? Amen. Kung naniniwala tayo, yun ang sinabi ni Paul sa mga Pilipos, nakita niya sa pamamagitan ng kanilang pagtulong, pinaniniwalaan nila that God is their source at hindi sila magkukulang sa kanilang pagtulong kay Pablo. Amen. Kaya kapatid, no, sa pamamagitan ng ating pagbibigay, ini-express natin that we have a generous God. Amen. No? Kaya nga sa buhay po natin, no, patuloy natin, totoo ang Diyos sa kanyang mga pangako. Sa ayaw sa gusto natin, pag sinabi niya, ito'y totoo. Amen. Kaya nga po, yung mga sasabihin nila, kaya hindi ako nakakapagbigay kasi wala ako. Alam nyo, yung mga tao na yon, they don't believe God. They don't believe who God is in their life. Amen. Kaya po, dito makikita natin, no? Totoo ang salita ng Diyos. Matuto tayong magtiwala sa Kanya. Amen. Matuto tayong magtiwala sa Kanya. Kasi nga, ang Diyos, pag sinabi niya, ito'y totoo. Amen. No? At ang lahat ng ginawa ng Diyos, mararanasan lang natin yan through faith. At ang faith natin, may kasamang action yan. Amen. Ipapakita natin sa pamamagitan ng ating mga gawa ang ating bunga ng ating pananampalataya. Amen. No? Kaya nga po, dito, sabi niya, buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Our needs will be supplied in the riches. So doon sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. No? Our needs will be supplied in the riches and glory of God. And it is not based on the current economic status. Siguro sasabihin natin na pandemic kasi na humirap yung buhay. No? Sasabihin natin, tandaan po natin, sa ekonomiya ng Panginoon, there is no shortage. At ang ekonomiya ng Diyos, hindi yan apektado sa problema ng tao. No? Kaya huwag tayong tumingin sa epekto ng pandemic. Kung titingin tayo sa pandemic, ganito na lang. Pero ang sabi niya, ang sabi niya, sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, doon manggagaling. Doon manggagaling. Amen. Kaya nga, nawa sa buhay natin, let us start trusting God in our life. Wala sa Diyos ang problema. Dahil ginawa na niya ang pinakamainam. Binigay na niya ang greatest gift of all na ating natanggap. Wala sa Diyos ang problema. Nasa sa atin na lang kung paano natin tinatanggap, kung paano natin kinikilala that we have a generous God. Merong tayong Diyos na mabuti at tapat sa kanyang mga salita. Amen. Nakuha po ba natin ang mensahe ng Panginoon? Nakuha po ba natin? Amen. No? Let us start trusting God. No? He is generous. No? He already supplied everything we need.
No? Kaya nga po sa buhay natin, patuloy lang po tayong magtiwala sa Diyos. Ang sabi sa next verse, 1 Timothy chapter 6 verse 17. Ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. No? Ang sabi dito, huwag magtiwala sa mga material na bagay, no? Dahil sa atin po, no, alam naman po natin, makikita natin na ang isang tao, hindi kailangan magmalaki kapag meron na siya. At titingnan yung mga wala na mababa. Dahil kapag ikaw na umangat at kinikilala mo, galing yan sa Diyos, never kang magmamataas. Never. Kahit ano ba pinakamaganda sa sakyan ngayon? Kahit nakaganong ka pa. Hindi ko alam. Ano ba maganda, Pastor? Oh, BMW? Oh, alam ni Pastor yung mamahaling sakyan? Hindi, dahil kinikilala mo si God ang pinagmulan. No? Siya ang nag-bless sa'yo. Kaya never kang magiging arrogant. So, ang tinutukoy dito sa 1 Timothy, we should not trust. No? Hindi tayo magtitiwala doon sa kayamanan. No? Hindi tayo magtitiwala doon. Kanino tayo magtitiwala? Sa nagbibigay ng prosperity. Hindi doon sa prosperity, doon sa nagbibigay ng prosperity sa atin. Amen. No? Alam niyo po, yung kayamanan, they come or they can go overnight. Yun nga ang mga nasa pandemic. Bigla ka na lang, di mo alam, biglang mawawalan ka ng negosyo. No? Yung mga riches, they come and go. Pero ang kagandahan po nito, ang isang Kristiyano, mawalan man siya niyan, ang isang Kristiyano na mawalan man siya niyan, pwede siyang makabangon ulit at mag-prosper dahil meron pa rin siyang Diyos na pinagtitiwalaan sa kanyang buhay. Amen? No? Kaya ang ating pagtitiwala ay doon sa Diyos na nagpa-prosper, hindi dito yung mga prosperity. Amen? Dahil kapag doon yung tiwala natin, anuman ang mangyayari dito. Amen? As long as we have God at patuloy yung pagtitiwala natin sa Diyos, babalik at babalik ang mga nawala na yan. Diba si Hope, nawala lahat, pero bumalik ang lahat? Higit pa? Sa ating iniisip, higit pa sa ating inaasahan, ang pwedeng maranasan natin sa mga nagtitiwala sa Diyos. Amen. Hallelujah, Lord. Thank you po. Thank you, Lord. Siguro sasabihin natin, nasaan ang pera? Tingnan natin yung Deuteronomy. Deuteronomy chapter 8, verse 18, subalit, alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Sayaw sa gusto natin. No? Ano po ang bibigay ng Diyos sa atin? God will not give us money. God gave us power to create wealth. Pero minsan, may dumarating na pera. Nakaano ka lang dyan, may kakatok, bibigay ka ng pera. Pero hindi pa na ganon. Pero ang binigay sa atin dito, lakas upang yumaman tayo. God gave us power to create wealth. Ipapaisip niya sa atin kung anong gagawin natin. Nandun ang kanyang karunungan, andun ang kanyang guidance sa atin, andun ang kanyang divine connection. No? Makikita natin yung way niya. No? There is always a way where there seems to be no way. Dahil we have an
no, unlimited God, and we have a powerful God. Amen. Makikita natin yon. Ipapaisip niya sa atin. Amen. Yun ang gagawin sa atin ng Diyos. Patuloy na makikita natin kung gaano siya kakapangyarihan sa buhay natin. Ipapaisip niya sa atin. Pero, iisip ako ng paraan para ako yumaman. Binigyan ako ng lakas ni Lord. Para ako yumaman. Yes. Binigyan ako ng talino. Pero kapatid, ang Diyos ang nagbigay sa atin. Pero kailangan, kapag Sunday, kapag sa pag-aaral lang, meron tayong panahon sa ating, kapag Sunday, nandito tayo. Sarado ang mga business na yan. Sarado ang mga stall, ang mga tindahan. Nandito tayo. Amen. Amen. Lalo na wala naman tayong employer. Tayo yung employer ng negosyo natin. Kailangan pag Sunday, nandito tayo sama-samang pinagsasaluhan ang salita ng Diyos. Amen. May panahon tayo sa ating mga GE. Dahil siya nagbibigay ng lakas upang yumaman ka. Hallelujah, Lord. Amen. And in the last verse, 2 Corinthians chapter 9, ang sabi, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Tulad ng nasusulat, siya'y masaganang nagbibigay sa mga dukha. Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhi, itinatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Ang paglilingkod ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa na nag-uumapaw na pasasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat, ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil dyan, magpupuri sila sa Diyos. Hallelujah. Ano pong nakita natin dito sa verse na to? No? Una, magagawa ng Diyos na pasaganain tayo as long as we believe. Sabi ko nga, walang problema sa Diyos. As long as we believe. Pero yung pananampalataya natin yon, may kalakip na gawa. Amen. Ano pa po ang natutunan natin? Yung binhi na ibinibigay sa atin ng Panginoon na galing sa Kanya at yung itinatanim nating binhi, yung pagtulong natin sa iba, yung pagbibigay natin sa church, siya rin ang magpapalago noon. Yung binhing itinanim natin. Amen. Kailangan meron tayong itinatanim na binhi. Yung farmer, kung wala siyang itinanim, wala siyang aanihin, wala siyang hihintayin. Amen. Kaya sa buhay po natin, no? Binigyan na tayo ng binhi ng Panginoon na tinatamasa natin. Doon sa itatanim natin, siya pa rin ang magpapalago. Amen. At sa kanyang pagpapalago, He will multiply your seeds, your planted seeds. He will multiply it. Amen. Dahil nakikita mo ang Panginoon is a generous God. Amen. Sabi niya, pasasaganain ko kayo sa lahat ng bagay upang marami ang inyong matulungan. That is the purpose of God's blessing. To be a blessing.
kailangan makita mo that you are blessed. Hanggat kailangan makita mo that you have Christ, that God supplied everything in you, alam mo, hindi ka mauubusan dahil lang dyan ang Panginoon. Di po ba nararanasan natin? No? Nung nga sa GE namin sa pavilion, talagang nag-testimony sila kung paano ang provision ng Panginoon sa buhay na nila, sa kanilang buhay. Amen? No? So, doon makikita natin sa buhay natin that we are blessed because we have a generous God. And then, we will be a blessing. Amen. No? Ano pa ang sabi nito? No? Sa ating pagbibigay, makita nila na tapat nating sinusunod ang magandang balita. Naniniwala tayo sa Diyos. Amen. Naniniwala tayo sa Kanya. Kaya, patuloy tayong nakakapagbigay. And then, people will praise God. Sa pamamagitan ng ating mga buhay, makikilala nila that God is enough. That there is a generous God sa kanilang buhay, na mayroong Diyos na tumutugon sa kanilang mga pangangailangan. Amen. Yun ang mangyayari kapag sa buhay po natin. Alam niyo po, ang nais ng Diyos sa atin, hindi tayo mga imbakan. Ang nais ng Diyos sa atin, tayo'y maging daluyan. Amen. Kapag tayo imbakan, hanggang dun na lang. Kapag hanggang dito yung tapayan mo, hanggang dito ka na lang. Pag napuno na yon, wala na. But kapag tayo'y daluyan, the more na nagre-release tayo, meron na namang napupuno sa atin. Yun ang nais ng Diyos sa atin. Amen. So that makita nila, no? That ang Panginoon, meron tayong Diyos na mabuti at tapat, that we have a generous God. Marami po sa mga Bible, naranasan nila kung sino ang Diyos sa kanilang buhay. Nandyan yung mga Macedonian, yung mga Philippians, yung mga early believers in church, no? Kung paano pinagbili nila ang kanilang mga ari-arian, no? Nandyan yung widow na kahit sa kanya na lang, ibinigay pa niya dahil nakikita niya, God is His source. Dahil alam niya, hindi magkukulang ang Diyos sa kanilang buhay. Amen. Kapatid, let us start believing God that we have a generous God in our life. Tinapos na ng Diyos ang gawa niya. It is up to us. Ang nais na lang niya sa atin, tayo po ay magtiwala. God already gave His greatest gift. And that is His Son, Jesus Christ. Nasa atin na ang dakilang pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Tayo pong lahat, let us pray. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. Oh, hallelujah. We have a generous God. We have a faithful God. Hallelujah. Purihin mo, kapatid, ang Diyos sa buhay mo dahil kailanman hindi siya nagkulang sa ating mga buhay. Hallelujah, Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us start praising God. Let us thanking God in our life. Oh, hallelujah, Lord. Thank you, Lord God. Napakabuti mo. Napakabuti mo, Panginoon. Lord, there's a reason to praise you, to thank you. Lord, you give it up. Binigay mo ang lahat. Pinagkaloob mo na ang pinakamainam sa atin. Salamat po, O Diyos. Salamat sa kabutihan mo, sa katapatan mo sa aming mga buhay. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah. Kahit kailan, di ka nagkulang. Oh, hallelujah, Lord. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you. Yes, Lord God. Praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord.
for your Son, Jesus, our Lord Jesus Christ. Thank you. Hallelujah. Thank you, Lord God. Praise you, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. There's love is strong. Oh, we worship you, Lord God. We praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord God. Praise you, Lord. Oh, hallelujah, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Yes, Lord God. Thank you, Jesus, has washed me white. Hallelujah. Thank you, Jesus, you have saved my life. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord God, dahil pinagkaloob mo na ang pinakamainam sa amin. Lord, ang sasabihin na lang namin, salamat. Salamat po. Dahil you did it all for us, Father God. Thank you, Lord. In the mighty name of Jesus. Amen. Lord. Thank you, Lord. Amen. Okay, tayo mga kaupo na. Tunay na napabuti ng Panginoon. At salamat, Sir G, sa iyong mensahe. At salamat na kung saan ay may mga bilyan, nagmamahal. At lalo na, ang kanyang asawa, talagang mahal na mahal niya. Brother Ray, wag na lang. Ayan. Nasa likod. Andiyan siya? Okay. Matindi, no? At tunay na ang mga mister ng CFSM ay huwag mahal, eh. Ay, talaga naman. Ano pang hanapin natin? Wala na. Asa ka lang lahat. Praise God. Tunay na ang Diyos ay napabuti niya sa atin at binigay niya ang lahat. At sabi nga nung Romans 8:32, na kung kanyang anak ay binigay niya, ano pa ang hindi niya kayang ibigay sa atin. Kaya mga kapatid, tulong-tulong tayo na kilalanin na lubusan ang Panginoon at maranasan natin ang gusto, ang mga pangako, mga sinabi ng Diyos para sa atin. Na ito ay totoo na. Di pa tayo nanampalataya, ginawa niya. Di pa tayo kumilala, binigyan niya ang kanyang buhay para sa atin. Kaya mga kapatid, tunay na, napakabuti ng Panginoon. Amen? Kaya, lubos tayong malaya, nagpupuri sa ating Panginoon Jesus dahil sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, soros nito, tunay na sabi nga ng second Kings 4:17 ay dito. Uno pa, yung kapatak na lagis na lang. Oh, ang nasa babae, no? Sa English, no? Tagalog. Diyan. Okay? So anyway, tingnan natin sa Bible, no? Sa King. Ako sana kapatak na lagi sa lamang kagamitin ng kanyang magina, pero salang generosity. Na dahil sinabi ng propeta, sabi ng propeta Elijah, okay, sabi niya, pagluto mo ko, bago kayo kumain ng pag-ina, sabi niya. So nauna pa si Elijah kaysa pag-ina na kumain
ng kapatakan na harina at kapatakan ng langis. Kaya kapatid, dahil sinabi ng propeta, naniniwala sa ang babae kay Elijah, at alam nyo, ang kapatakan na langis at harina ay hindi po naubos. Hindi po dumami, no? Hindi dumami. Pero nandoon na ang provision ng Panginoon ay nandoon. Kaya kapatid, hindi ibig sabihin na wala kang pera ay hindi ka pinagpala. Ang sabi nga ng Joshua 1:8, ikaw ay ulad at magtatagumpay. At ang ibig sabihin ng ulad, ikaw ay nasa iyo ang Panginoon sa iyong buhay. When God is within you, you are blessed. Amen? You are blessed indeed. Nasa iyo ang lahat ng bagay dahil kay Kristo sa iyong buhay. Kaya kapatid, hindi po dahilan na tayo po ay walang pera. Mayroon tayong pera, paniwalaan natin ang provision ng Panginoon sa ating mga buhay. Paniwalaan natin ang kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Tunay na ang Diyos ay laging nandyan sa ating mga buhay. Amen? Kaya kapatid, ang ating church ay naranasan po ninyo ang Panginoon. At tunay nga na ang pagbibigay natin ay nag-increase. Kaya kapatid, sumama ka na kapag hindi ka pa lubusan na nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Amen? Lahat ng taong hindi pa sumasta ay magsasama na ako. Sabihin mo, sasama na ako. Ay, what? Sige, go. Sasama na ako. Amen. Praise God. Tuloy ng Panginoon. Tayo lahat ay tumayo at tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po sa mga ito. Salamat sa pagpapala na binigay sa akin. Salamat po, Diyos. Tunay na, wala kaming hilin pa, kundi salamat at salamat at salamat. Kundi parangalan at pasalamatan sa lalang bagay sa mga buhay. Kaya Lord, kami po patuloy na sama-sama at tulong-tulong na ikaw ay lubusang makilala kung gaano kakabuti at kung gaano ka-generous sa mga buhay. Lord, salamat o Diyos. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinaparang. Yaraba Shandara, Babakandara, Babakandara, Yaraba Bakandara. Oh, we thank you. We give you praise. We give you glory. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And we all say, Amen, Amen. God bless you all.